Ang damit at unan. Ako si Linda, 34, OFW sa Europa. Hiwalay sa asawa, may 2 anak na babae sa Pilipinas. Sila ang lakas ko, pero minsan, kahit gaano ko sila kamahal, may mga gabi pa rin na parang may butas ang dibdib ko. Yung tahimik na lungkot na hindi ko masabi kahit kanino. Kaya siguro nahilig ako sa social media. Lagi akong nakikinig sa mga balita, sumasali sa mga GC, nakikipagkulitan sa mga tao, para lang may marinig akong boses, para hindi ako lamunin ng homesick. Hanggang isang araw, may nag-PM. Isang lalaki, gwapo, maayos magsalita, mabait, at higit sa lahat, maalaga. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero araw-araw na siyang nandyan. Kumusta ako? Kumain na ba ako? Huwag daw akong magpuyat, hanggang sa niligawan niya ako. At dahil sa kakulaitan niya, bumigay ako. Naging kami. At doon nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nabaliw ako sa kanya. Ako ang nagpadala ng pera. Ako ang bumili ng damit, sapatos, pagkain. Ako ang nagbayad ng kuryente niya. Ako ang nagpadala ng balikbayan box. At nang humingi siya ng damit ko at unan ko, yung ginagamit ko dito sa abroad, pinadala ko rin. Sabi niya, para daw maamoy niya ako sa gabi. At naniwala ako. Isang araw, sabi niya may pupuntahan daw siyang kamag-anak. Sabi ko, sige, update mo na lang ako. Pero lumipas ang 2 linggo. Walang message, walang tawag, walang kahit ano. Hanggang may nag-chat sa GC. Nakita ko siya, may kasama siyang babae. May post pa, parang may sumabog sa dibdib ko. Hindi ko siya sinumbatan. Hindi ko siya pinagalitan. Pero binura ko siya sa lahat ng accounts ko. Lahat ng picture, lahat ng message, lahat ng alaala. At nung gabi na yun, ako lang mag-isa ang umiyak. Para makalimot, tinutok ko ang sarili ko sa mga anak ko. Pero sa totoo lang, halos mabaliw ako kakaisip. Bakit ko ginawa lahat? Bakit ako umabot sa ganito? Hanggang isang araw, nag-message siya. Sorry. Nagkamali ako. Pwede ba tayo ulit? Pero hindi na ako pumayag. Akala ko tapos na ang lahat. Pero makalipas ang ilang buwan, may naramdaman akong kakaiba sa katawan ko. Parang may gumagalaw sa loob ng katawan ko kapag sumasapit ang gabi. Hindi ko maipaliwanag. Sinabi ko sa kaibigan ko. Sabi niya baka dahil sa stress, pagod, o trauma. Pero nung nabanggit ko na binigay ko sa ex ko ang unan at damit ko, napatingin siya sa akin. Bakit mo binigay yung personal mong gamit? Hindi mo alam kung paano niya gagamitin yun. At doon ako natigilan. Hindi dahil sa kung anumang paniniwala, kundi dahil sa realidad, may binigay ako na hindi ko dapat ibinigay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala, at maling tao ang pinagbigyan ko.